ating manalangin. Sige po, tayo tumingin na tayo lumapit sa ating Panginoon. Yes, O Lord God, Father God in heaven. Lord, pinupunin ka namin, pinatapila ka namin sa umagang ito, Panginoon. Panginoon, kung ano pang bakit ng kasalanan sa aming puso, isip, salita, mga ginawa, aming nagpatawan ng Panginoon. At ngunit, Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito na binigay niyo kalakasan sa bawat sa amin. Maraming salamat sa mga isang linggong binigay mo sa amin, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po, Panginoon, ang umagang ito, ang gawain nito, Panginoon, ikaw ang mamunat maghari sa bawat isa. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang worship team, Panginoon. Banal mo Espiritu, ang patuloy na pumili sa kanila, Panginoon. Maging Panginoon ang mga ushers, Panginoon. Maging Panginoon ang magpapisay sa umagang ito. Ikaw patuloy na mamunat maghari sa kanya. Banal mo Espiritu, ang lumupo sa kanya, Panginoon. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang buong gawain ito. Sa iyo namin binibigay, Panginoon. Maging ang mga tao nandito, Panginoon, at wala. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Tuwan lang po ang mga dalahin ng bawat sa amin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, nandiyan ka para kami tulungan, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo namin dinadalangin ang lahat ng ito sa matamis, magpamilya ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah! Atin pong ipalakpak ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak na kaya natin ibigay. Hallelujah! Pwede ko bang pangibati po ang inyong mga katabi sa kanan, sa kaliwa, sa likod at sa harap at pangibati sila ng isang magandang umaga, kapatid. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, are you all feeling blessed? Ayan, sumigaw nga muna ng isang malakas na blessing shout! Ngayong araw po, wala po tayo magkakaroon ito ng pamulihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo po ay sumayaw sa galak at magbigay ng taus-pusong papuri sa ating Panginoon. Muli po natin palapakan ang ating Diyos Ama. Thank you, Jesus. Tayo po ay mawit sa Kanya. We pray, Father, that this place, with your Holy Spirit, yes, Jesus, as we sing this song, Lord, alam namin ito ang ating inataas sa umagang ito. So, let's continue to sing. Let's continue to praise Him. There are homes to live and dancing. May our streets be filled with joy. May justice out in Jesus. May justice bow to Jesus. As
Hallelujah. So our God, yes, Lord, you deserve all the praises. Yes, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Habang po tayo ay nandito sa ating simbahan, patuloy po natin damhin ang presensya ng ating Panginoon. At tayo ay mag-focus lamang sa ating Panginoon. Na wala tayong ibang iniisip. Heart surrendered. Yes, Jesus. We know that this year we will continue to trust in your name. Alam namin, Panginoon, that all things work together for good. Sa lahat ng babal sa ating Panginoon. And before we continue to worship, I'd like to quote from the Sovereign Grace music sa kanila pong awitin na All Things. And it says here, in the midst of tragedy, loss, and defeat, it's not uncommon to question the power, goodness, and wisdom of God. But Scripture affirms both good and evil are under the control of a sovereign God who holds us in His loving and almighty hands. So this morning, kung meron kang daladala sa araw na ito, we surrender it to our God. Good things, bad things, all things, lahat ng bagay dito sa mundo, lahat ng sufferings na pinagdadaanan natin, we all know and we acknowledge that our God is a sovereign God and we are under His sovereign care. Let's continue to worship and sing this song to our God because we know that He's a powerful God who controls all things. Let's feel His presence. Yes, Jesus. Yes, Lord. We know that this song is for You. All things so loud. Yes, Jesus. So bago po ito, we all know that this day is only for our Lord Jesus Christ. And may this all be a reminder that we are to trust in Him all the days of our lives. Come on, church, let's sing this song. Jesus. When my heart was cold and lifeless, and I wandered in my blindness, You pursued me. And before the world was breathing, You had chosen to redeem me, for You love me. Lord, You love me. I know You are working. You are working all things for Your glory and my good. Lord, You will
Yes, Jesus, you're the author of my story. You are faithful, you are holy. I will praise you, praise you. I know you are worthy. You are worthy always. All things for your glory and my Lord. Lord, you will accomplish everything you promise. All things for your glory. Let's not sin. I know you are worthy. You are worthy always. All things for your glory and my Lord. Everything you promise. All things for your glory and my Lord. All things for your glory and my Lord. All things for your glory and my Nothing can stand against what a powerful name.
This is our prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Lahat po ay magsasabi ng Amen. And Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Jesus. Purihin ang Panginoon. Pwede mo palapakan natin ang Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, may dalawa, may paningin sa kanyang pangalan. Sila sa ating kalagitnaan. God is in our midst. Hallelujah. Taas natin ang ating kanang kamay. Bilang panitugan ang ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Sabihin natin ang ating panalangin sa kanyang salita. Sabihin natin, ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Napapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabihin natin, today, I receive the blessings in the Lord. One more time, today, I receive the blessings in the Lord. In Jesus' name, Amen. Purihin ng Diyos. Sandala ba kayo? Okay. Samahan niyo ako sa pagbasa ng mensahe ng Panginoon. Masabi natin, inihanda ng Diyos bilang sa ating piging sa araw ito. Pagtanggap ng pagkapalang spiritual. Tayo hindi na bubuhay naman sa pinatay. Higit sa lahat, we must be prepared and ready. And today we are about to receive marvelous gift from God. His word. Psalm 139, 1-6. Hallelujah. Panginoon, sinisiyasa at kilala niyo ako. Nalalaman niyo ang aking pag-upo at pagtayo. Kahit na kayo ay nasa malayo, ang aking iniisip ay nalalaman niyo. Nakikita niyo na ako habang ako'y nagpapahinga o nagtatrabaho. At lahat ng ginagawa ko ay nalalaman niyo. Panginoon, hindi pa ako nagkasalita, ay alam niyo na ang aking sasabihin. Lagi ko kayong kasama at kinakalingan niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Ang pagkakilala niyo sa akin ay tunay na kahanga. Ito'y napakataas at hindi ko kaya unawain. Ito po ang salita ng Diyos ako sa awit ni Haring David. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Amang pagmamahal, salamat sa iyong mga salita na aming pag-aaralan sa umagang ito. Sa akin pong ginawang paghahanda, hindi po ito sapat. Nais kong pahaginan mo ako ng iyong kaalaman at gamitin mo lamang akong daluyan ng iyong pagtuturo para sa aking mga kapatid, para sa aming lahat. Tunay na kamangha-mangha at di ko kayang matarapa ang iwaga ng iyong karunahan. Kaya po sa umaga ito, sa tulungan ng Espiritu, tulungan mo kami na mas ibalik pa namin maunawaan ang iyong mga salita na natampok sa umaga ito para aming pag-alala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya po ng Diyos, pili na tayo po. Pati naman na ang mga katabi. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.
Habang pinag-aaralan ko ito, kasi ayaw ko pa umalis sa linya ng ating bagong tema para sa taong 2025, at yan tinatawag na sovereign care. We are under the sovereign care of the Lord. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Ay naalala ko yung, kasi ngayon ko lang ito napag-aralan, lubos. Baka natababasa ko, hindi ko napagtunan ng pansin. At sa haba nito, kasi ito ay from verse 1 to 24. Ay hindi ko kaya maarok. I cannot hardly part of the mystery ng kaalaman ng Diyos, the knowledge of God. Kaya hanggang verse 6 lang tayo. At ito rin ating pag-aaralan ito ay ito yung bago-bago pa kami na sumasamba sa Panginoon. Ito ang paboritong awitin. At ito ang isang kaunahan matutunan ng aking anak na sila na awitin. Yung Psalm 139. I know you, siguro na narinig ko itong awitin ito. Hindi pa kang taraw eh. So, mayroon intro. Okay, di ba? Di ba nag-isimula? Pahing ba kayo pakantahin natin sila? Okay. Ayun, wala akong wala sa eksena nito. Surprise. Maganda ito. Thank you, Lord. Kapag-alaga lang, bilang naman sa A. You created every part of me. You put me together in my mother's womb. I'll praise you because you are to be feared. All you do is strange and wonderful. I know it with all my heart. When my bones were being formed, carefully put together in my mother's womb. When I was growing there in secret, you knew that I was there. You saw me before I was born. The days allotted to me are all been recorded in your book. Before any of them ever begun. Oh God, how difficult I find your thoughts. How many of them there are? If I counted them, they would be more than the grains of sand. When I awake, I will still be with you. When I awake, I will still be with you. When I awake, I am still with you. So, bata pa ho yan. Noon. At nung kami ho ay nung panahon ni Leo Ernie, ay kami mag-asawa naghahandle ng Bible study sa City Hall. At tuwing Lunes ng umaga, kasama ko sila na natutugtog. At kumakanta naman si Miguel at naman natutugtog at nalilingin namin. So bata po yun nasa ministry na. Purihin ng Diyos. And can we live up
Can we give a clap now? Dadaan tayo sa pag-aaral. Titulo ng ating pag-aaral ay pinamagatang kong ang kaalaman at karina ng Diyos. May 4 na bagay dito na itinala ako na very important points. Una, to cut it short. Una, ang kaalaman ng Diyos ay hindi masusukat. Hindi natin kaya sukatin ang kaalaman ng Diyos. Sabi nga, God is all-knowing. At hindi kumukupas ang kanyang karunungan. Pero kumpara natin sa atin, yung human knowledge natin ay nag-deteriorate. Nakakalimut tayo, pero sunod hindi. Can you say amen? Amen. So wala tayo may pagmamahal sa Panginoon. Basahin natin yung verse 1, 2, 3. At mapanood ko dito. Panginoon, sinisiyasat at kilala niyo ako. Nalalaman niyo ang aking pag-upo at pagtayo. Kahit na kayo ay nasa malayo, ang aking iniisip ay nalalaman niyo. Nakikita niyo ako habang ako'y nagpapahinga ang nagtatrabaho. Ang lahat ng ginagawa ko ay nalalaman niyo. We cannot hide from God. Hindi tayo maaaring magtago sa Diyos. Sa tao, pwede. Sa dilim lang, hindi tayo makikita. Pero sa Diyos, parehas na ang gabi at liwanag. Sabi sa Isaiah 40:13-14, ganito, sabi dito, sino ang makapagsasabi ng iniisip ng Panginoon o makapagtuturo sa Kanya kung ano ang dapat niyang gawin? Kanino siya sumasangguni para maliwanagan? At sino ang nagturo sa Kanya ng kaalaman o nagpaliwanag sa Kanya para Kanyang maunawaan? Wala. Because God has ultimate knowledge of everything. Even in the deepest moment na dinaranas na alam ng Diyos. Kaya siya ay all-knowing. Ngayon, ka-perfecto ang ating Panginoon. He has all the information. Walang malilingit. Ano man ang nangyayari sa isang bansa, ano man ang nangyayari sa pamilya, ano man ang nangyayari sa iyo, sa bawat isa sa atin, alam ng Diyos. Kaya tinatawag siya ay omniscience or all-knowing God. He knows everything about us, even our past. Pinakalipas natin. Hindi natin metatato. Meron siyang tamang accounting o recording. Alam niya ating past. Alam din niya ating present, ang kasalukuyan, and even our future. Siya lang nakakaalam mabuti para sa atin. Alam ko yung isang instances at sinabi ko dito. Dito sa Biblia, mayroong istorya. Noong si Jesus Christ ay kasama niya si Felipe. At ibinalita, tumakbo si Felipe kay Nathaniel sa kanyang kapatid. At sabi ni Felipe kay Nathaniel ganito, Nathaniel, alam mo ba yung sinunod ni Moses sa matandang tipan? Yung sa law? It was written by Moses in the law na si Jesus Christ, yung Messiah, nakita ko na. At siya rin sinulat ng mga propeta, nakita ko na. Si Jesus from Nazareth. Sabi ni Nathaniel, is there something good from Nazareth? Yun ang mabuting balita. Yes, Nazareth. Okay. At di sumakay mo, may sumama rin si Nathaniel. At nung makita niya si Jesus, sinabi ni Jesus kagad, itong ang tunay na Israelita
wala siyang bahid ng pandaraya sa kanyang buhay. At sumagot si Nathanael, kayo po, bakit niyo po ako kilala? Nakita na kita bago ka pa pumunta sa ilalim ng puno ng Diyos. At sinabi ni Nathanael, you are the Son of God. So, ganyan po, kalawak ng karunungan ng ating Panginoon. Hindi mo kayang mataro. Alam niya. Nung minsan nangyari din sa Biblia na sa habang si Jesus Christ ay nangangaral, ay nakita niya isang bulat at kanyang pinagaling. Pinatawad ang kanyang kasalanan at sabi, your sins are forgiven. Arise. At sabi ng, ang iniisip ngayon ng mga Pariseo, ang iniisip ng mga Pariseo sa what meron silang devil hearts na negative. Sino ito? At alam ng Diyos at nilibig ng Jesus Christ, what an evil heart you have. Alam ng Diyos lahat. Sa mananampalataya man o hindi, alam ng Diyos, walang naliligid sa Kanya. His knowledge is immeasurable. Hindi kayang masukat ang Kanyang karunungan. Tayo, maraming nalilimutan, kumukumpas, nalilitay-ilay, nalilitay. Pero si Lord, ever present ang Kanyang karunungan. Number 2, ang kaalaman ng Diyos ay nagtuturo. Ang kaalaman ng Diyos ay nagtuturo. Ibibigay ng instruction. The knowledge of God is instructional. Nagtuturo ang kanyang kaalaman. Niyaping itabit ang kanyang kaalaman sa Diyos at nakita niya na God's knowledge is complete and unlimited. Payak lang ang kaalaman ng Haring David. Pero nakita niya, sabi nga nung awitin, I counted them, there will be more than that. Rain, no? The rain of sun. Hallelujah. Ang future natin ay batid na niya katulad ng ating nakaraan. Alam ng Diyos. Obra maestro tayo. Siya lumalang sa atin eh. Ang future natin ay batid na niya katulad ng ating nakaraan. Alam niya ang magiging kakahinatnan ng pumuno ng isang hari. Ang kalagayan ng isang bansa. God is making known the future through prophecy. Kaya nga, kumahikita ninyo, magiging yung kalilipas natin selebrasyon ng Pasko. It has been told 700 years ago. Prophet Isaiah, Micah, Zechariah. It has been prophesied. It's written in the books of the law and of the prophets. And to the major prophets, especially of the Old Covenant. At naganap yan at nasalaysay sa New Testament. Hallelujah. So lahat ng bagay, kaya kung makikita natin, the Bible says divine origin at nakikita natin dito maging ang paparating pang mga pangyayari. Kaya the best reference book ay walang iba kundi itong 69 books of the Bible, which I call library. 66. 66 lang. 66. Sorry. 27 sa New, 39 sa Old Testament. Purihin ang Panginoon. So, nanggaling lahat sa Diyos yan. Inspired by the Holy Spirit. Yun ang ating source of knowledge. At patuloy ang pangungusap ng Diyos through the Bible. Number 3, ang kaalaman ng Diyos ay personal at para sa bawat isa.
Basahin ulit natin ang 1 to 3. Ang kaalaman ng Diyos ay personal at para sa bawat isa. Panginoon, sinisiyasat at kilala niyo ako. Referring to ito kay David, personal kay David at personal din para sa atin. Nalalaman niyo ang aking pag-upo at pagtayo. Kahit na kayo ay nasa malayo, ang aking iniisip ay nalalaman niyo. Nakikita niyo ako habang ako'y nagpapahinga o nagtatrabaho. Ang lahat ng ginagawa ko ay nalalaman niyo. So, makikita niyo yung personal pronoun for parating sa atin. Okay, haring David, hariin natin para din sa atin na tayo man ay nakikita ng Diyos. Maging sa ating pagtayo, sa pag-upo, o bago man magsalita, alam na ng Diyos. So that is personal. The message of the Lord, not just for David, it's written para sa ating lahat also. Can you say amen? Payag ba kayo? Nangungusap na Diyos sa bawat isa sa atin through the Bible. Even through circumstances. Kaya sabi sa Romans 8:28, lahat ng bagay ay nangyayari tungo sa ikabubuti to those who love God and are called according to His purpose. Kaya, yung ginagawa nating daily devotion, in our daily devotion, we personalize everything that we read. Ano man yung nababasa natin, ano binasa, pinipersonalize natin. We follow the step-by-step stages. We know the type observation, interpretation, and application. What that text means to me personally. Pinabasa natin parating yun. Pag-uusap yan ng Diyos. Hallelujah. Salmo 139:17-18 sabi ganito, O Diyos, hindi ko lubos na maintindihan ang mga iniisip niyo. Sabi ni Haring David, ito'y tunay na napakarami. Kung bibilangin ko, ito'y mas marami pa kaysa buhangin, binibig ko kanina. Sa aking paggising, ako'y nasa inyo pa rin. Masyadong masagana ang kaalaman ng Diyos. At ito ay pag-ibig ng Diyos para sa ating Lord. So ano yung gagawin natin? So be honest to God. Yamang wala naman tayo, wala namang maaari pang tayo ikubli sa Diyos. Sa tao, pwede tayo magtago eh. Di ba? Halimbawa, may tao nakakaalam ng sikreto natin, iniiwasan natin. Pero walang payak lamang ang nalalaman sa iyo. Merong probability na mali o tama. Pero si Lord, perfecto alam niya. Pero bakit tayo ay bakit tayo ay para bang bagamat lantang sa Diyos ang lahat ng ginagawa mo o ang lahat ng lihim sa iyo, lantag at hayag sa Diyos, para wala lang sa iyo. Para ba tayo ay ngimay lang o patay na rupang hindi natin pinapansin. Samantalang sa tao, pag may nakaalam ng ating sikreto, iwas tayo, tago tayo doon. O para ba pwede na tayo pwede ba tayong i-scam? No? Pwede tayo tawag sa Peter pang other doon eh. Pwede tayong ano lang? No? Ay, blackmail. Right? Pwede blackmail tayo. Hindi tayo maging honest. Bira yan. Be honest before God. Hebrews 4:13 sabi dito. Hebrews 4:13, walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat. At sa Kanya tayo mananagot. Hindi sa tao. Purihin ng Diyos. Pang-apat, ang kalaman ng Diyos ay nagbibigay inspirasyon. So, anong ating muna kanina? Ang kaalaman ng Diyos ay hindi kayang masukat,
ang kalaman ng Diyos ay nagtuturo. Ang pangatlo, ang kalaman ng Diyos ay para sa bawat isa sa atin, individual and personal. And number 4, ang kaalaman ng Diyos ay nagbibigay inspirasyon. Are you not inspired that God knows everything from us and we cannot hide from Him? Para bang lalong lumalalim ang ating interes na maunawaan siya. Makilala pang lubusan ang plano niya para sa atin. Yamang tayo kumisay lakad ng lakad ng lihis ang niyang plano. We step out of dependence from God from time to time. We go our own way. Verse 5 and 6. Lagi ko kayong kasama at kinakalingan niyo ako sa pamagitan ng inyong kapangyarihan. God's protection. Alam ng Diyos, you are being guarded. Iniingatan ka ng Diyos. Sabi nga sa Psalm 91, hindi hahayaang mapahamak. Iniingatan tayo, susubuin ng mga anghel. No? Para tayo ingatan at hindi magbilas ang ating mga paa sa batong masala, sa batong matatas, at nakatitiyak ng pagkasanggalan ng Diyos kung tayo humingi sa Kanya sa todo. Kayo ng ating Diyos. Verse 6, ang pagkakilala nyo sa akin ay tunay na kahanga-hanga. Ito'y napakataas at hindi ko kayang unawain. Wow. Grabe. Si David, sinabi niya ito. David said, I am protected by my God. And so we are too. Gayun din tayo. Kung si David, wala tao rin si David. Pero si David is a man after God's own heart. So, mag-gayun din tayo. Bakit hindi natin mag-detour? Humingi tayo at mag-focus tayo kay Lord na lumikha sa atin. Diba? And David was amazed and motivated knowing about God's divine providence and protection. Narito. Sabi sa Psalm 139:23 to 24, so ito dito na tatapos yung Psalm 139 from the beginning naman to 6, then kinuha ko yung 23 and 24. O Diyos, iyasatin niyo ako. So ito naging ni David. Siguro sabi naman niya, yaman malaman ako magiging ibig sa iyo, lulubusin ko na ang aking intimate relationship sa iyo. Kaya here I am, Lord. Nagkapasiyasat ako. O Diyos, iyasatin niyo ako upang malaman niyo ang nasa puso ko. Kaya tayo man, kung tayo ay be open to God, here I am, Lord. Baka mayroon pa akong mga bagay na hindi nalihis pa sa iyo. Na nalalaman mo, pwede ba, Lord, i-reveal mo sa akin so that ako ay ma-rectify o mabago ang aking paglakad. Makapagsimula ulit. Ito na ang buo dito, pero basahin ko sandali. O Diyos, sa atin niyo ako upang malaman niyo ang nasa puso ko. Subukin niyo ako at alamin niyo. Baka hindi kasi alam niya. At alamin niyo ang aking mga iniisip. Because God reveals our thoughts before it happened. Nasa isip mo lang, alam na uuwian eh. Tingnan niyo kung ako'y may masasama pang ugali. Tingnan niyo kung ako'y may masasama pang pag-uugali. Nais ni Lord, nais ni David ang mamuhay na may purity. At kung may ang pagkakamali natin, hindi kaya makita natin. Kaya nahingi siya ng tulong at in-enable sa kanya ito ng Holy Spirit. We can do the same. Can you say amen? Amen. At patnubayan niyo ako sa daang dapat kong nakaran magpakailanman.
Conclusion. Knowing these attributes of God, knowing these attributes of God, ngayon nalaman natin ang mga katangian ng Diyos. Just like what David did, katulad ng ginawa ni David, he yielded to God. Yielded means, sumuko na ako, Lord, magpapasakop na ako sa iyo. Susundin ko na ang kalooban mo. Kayo na say amen? Amen. Yield to God. Ang Diyos ang tanging nakakaalam ng lahat sa atin. He knows the worst things about us. Alam natin may tatago na, no. He knows the worst things about us. Alam niya ang aming kahinaan. Alam niya ang paulit-ulit nating nagagawa ng lihim. Nagtatutulog. Confess it to God. Alam na Diyos, pero kailangan ng iyong voluntary surrender. Kasi binigyan tayo ng free will. Gentleman si God. Hindi bersahan. Kusang loob ka na lumapit. With full humility, come into repentance. He knows every good things about us. Alam niya. Like Peter. How many times Peter denied Jesus Christ nung siya ay takipin? How many? 3 times. After resurrection, how many questions ni Lord at tinanong sa kanya, do you love me, Peter? How many times? Sabi ni Peter, yes, Lord. I love you. Anong ng Diyos na, bagamat mayroong kahinaan si Peter, tulad natin may kahinaan tayo, pero mahal natin, alam din ng Diyos na mahal natin siya. And above all things, He knows our potentials. Alam niya ang finished product para sa iyo. Alam niya ang magandang kauwian mo. Sumunod ka lang kung ka naglilinis. We are His workmanship. Tayo ang kanyang obra maestra. And He knows our future. Are you willing to surrender to God? Hallelujah. Paborito natin yung Romans 8:28. Romans 8:28, nilagay ko rin diyan. Alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. I know I was disciplined by God. Kaya may masamang nangyari din sa buhay ko. Magiging na may masama. Pero para sa ikabubuti ko, mas maalman ngayon ang buhay ko. Kaysa na ako nagatangan ng maraming pera. Doon na pupunta kasi may pera. Madaya sa paningin ng tao kahit hindi mo na kayo ng pera, may pamukha ko rin ngayon. Pero masarap ang buhay na nasa Panginoon, na kontento ka sa Kanya. Masarap ang buhay na alam mong ikay katiwala lamang. You are not owners. You are just managers of everything. Whatever your possessions are, that is not yours. Even your life. Pero, huwag natin kalimutan ang napakagandang verse. Pasayan ka. Yung Romans 8:29-30. Sapagkat alam ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak.
Sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Doon muna ako. The Bible declares that even before the foundations of the world, kita na ang bawat isa sa atin. Nung magtagpo ang ating mga magulang, kasama sila, out of millions, you are chosen. Kaya lang lumilis tayo eh. Pero panukala ng Diyos. Kaya naman God made a remedy, Ephesians 2:10. Tayo nilalang ng Diyos. Lahat sa atin nilalang ng Diyos. Walang hindi. Regardless of the nature of your birth, wala sa kanyang illegitimate children. Tayo nilalang ng Diyos. At sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Para tayo ay gumawa ng matuwid. At ito ang kanyang palapala sa ating lahat. Talagang na itinalaga ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos eh. Kaya nga tayo sa mundo ito eh. Naparito si Jesus Christ para bigyan tayo sa buhay na ganap at kasiyasiya. But still, we harden our heart. Hindi tayo. Tayo rin tayo. Pero many people still harden their heart. They already hear the voice of the Lord calling them, come. 30. Kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos nung una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak, para maging mayroong proseso. And that is, if you believe on the Lord Jesus Christ, and what He has done at the cross. At ang mga tinawag niya ay tinuring niyang matuwid. At itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Yan ang plano ng Diyos. Yung sovereign care para sa atin. Gusto niya tayong maging to live a life of purity. Lantad kinor. Lantad kinor. Hindi nangangulong, hindi tayo nakakasala. You are forgiven from your past, your present, and your future. Yes. But that is not a license to sin. Ngayon pa man, kung nagkakamali tayo, we have a defense lawyer, and that is the Lord Jesus Christ. Sinong uusit sa atin? Siya na ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo ay tubusin sa ating manunubos. But again, itinanong Diyos tayong lumakad ng matuwid. At habang tayo ay may pagkakataon, yield to God. Amen. Palapakan natin. Kami tayo para tayo malang. So, pagkakas Diyos. Basahin na lang niyo ang buong chapter. Marami pa yan. Okay. Praise the Diyos. Hallelujah. Amang mapagmahal, salamat po sa iyong gabay. Thank you, Lord, the Holy Spirit. Sa umagang ito, na naniniwala ako, Panginoon, na minsan pa nabuksan ang puso ng bawat isa. Winelcome ang iyong pagtuturo at nagpakilala ka ng lubusan that you are an all-knowing God. And nothing is hidden from you. And you are calling each and every one of us to come to you and have a boldness to confess what we have done against you. And you are faithful and just to forgive us. Nakakabalik pa rin kami. A genuine and intimate relationship is established. Thank you, Lord, for your mercy and grace. Bless us. In Jesus' name, amen. You are blessed to be a blessing.
Pili po tayo nakatayo at ihanda po natin ang ating mga sarili para po sa banal na hapag ng ating Panginoon. Kunin na po natin ang mga tinapay at inumin na ating tinanggap kanina. At sa ilang pong sandali ng katahimikan ay magkaroon po tayo ng time of reflection bilang paghahanda po sa pagtanggap ng mga simbolo ng katawan at dugo ni Kristo. May mga bahagi po sa buhay natin na alam natin na hindi nalugod ang Diyos. Ito po yung pagkakataon para iwaksi sa Kanya at ikumpisan sa Kanya. At nakatitiyak po tayo na nandun ang pardon o ang kapatawaran ng Diyos. Gaano man po kalalim ang ating nagawa, nakatitiyak po tayo na dahil sa dugo ni Kristo, naroon ang paghuhugas sa lahat ng ating kamalian. A moment of confession before our holy and just God. Father, we thank you for the assurance of pardon. Salamat po sa katiyakan ng aming kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Kami po'y nakakalapit sa inyong trono ng biyaya. Alam po namin malinis ang aming mga budhi dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Bago po natin tanggapin, tayo ay tumingin sa ating mga katabi. Sabihin natin sa Kanya, this is the symbol of the body of the Lord, broken for you because He loves you. Tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din ang Panginoong Hesus ng kopa at kanyang sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Bago po natin tanggapin ang inumin, minsan pa tayo tumingin sa ating katabi, sabihin natin sa Kanya, ito ang simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus. Ibinuhos sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maging malinis. Tanggapin po natin ang may pasasalamat ng Panginoon. Tayo po ay tagumpay kay Kristo, kaya palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Siguradong tayo po ngayong umaga ay nabusog na naman at napagpala ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan, sabi nga po sa salita ng Panginoon ay kilala niya tayo. Hindi po man tayo sinilang sa mundong ito, kilala tayo ng Panginoon. Ibig sabihin ng noon, mahal tayo ng Panginoon. At ang bawat isa na narito ngayong umaga, ipinapadama ng ating Panginoon na mahal kanya kapatid. Amen? Amen. Nako na po tayo sa ating covenant. Kami ay nagpasya, tayo ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating pong dibdib at sabay-sabay po natin sabihin ang ating pong covenant. Kami ay nagpasya
ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakaupo na po tayong lahat. Meron po bang bago dito po sa ating ngayon lamang nakadalo sa ating pong gawain? Pwede po bang tumayo kung meron bago? Kung wala naman po ay tuloy na po tayo sa ating pong mga announcements. Ayan. Ating pong basic theology. Ito na po. Mag-start na po ng Tuesday at 5:30 to 7:30 p.m. Ang ating pong Sunday school, Sunday 9 a.m. to 11 a.m. open for ages 3 hanggang 12-year-old. Kaya yung mga anak nyo po ay encourage po natin palagi na umatin po ng Sunday school. Ang ating pong weekly youth fellowship at every Saturday at 5 to 7 p.m. At ito po ay via Zoom. Ang ating pong Sunday worship, meron pa rin pong morning at meron evening. At every morning fellowship po ay 9 to 11 a.m. and evening 7 to 8:30 p.m. At ang ating pong prayer meeting o ang ating pong simbahay, huwag natin kalilimutan, meron po tayong guide sa ating pong FB group page. Ang ating pong praise and worship team is indeed an instrumentalist, keyboardist, bassist, lead guitarist, and drummer. At kung tayo po ay tinatawag ng ating Panginoon na magpagamit, meron kang talento kapatid, huwag mo nang itago yan. Pagamit ka na sa ating Panginoon. Mag-fill out na po ng registration doon po sa ating registration table. Next po, ito po ay sa January 21 na. Ito po ay ating at 5:30 to 8:30 p.m. Isa po siyang film showing na entitled The Radicals. Nawa po ay makarating ang lahat. 8:30 po ito ay 5:30 hanggang 8:30 p.m. Dito po yan sa Blessing. Ganon din po yung Radical Renewal Sunday at January 26, morning service 9 a.m. to 11 a.m. and evening service 7 p.m. to 9 p.m. at Blessings. Ito din po sa atin. Ito na po, sa February 1 po ito. At ito po ay magaganap sa Christian Development Center. Ang Gospel Shape Anabaptist Churches po ay mangyayari na po at lahat po ay ini-invite na mag-join po dito. Ito po ay sa February 1. At ito na po, ang Ebanghelyo, Sentro ng Anabaptismo. Ito po ay magaganap sa February 2 naman po. After po nung Saturday, ito naman po ay Sunday at 2 p.m. to 5 p.m. at CCT Tagaytay Retreat and Training Center, Philippines. Ayan, lahat po tayo, imbitado din po dito. Sunday po ito. Ito na po yung worship service natin. Ayan, okay na po ang lahat. At dadako na po tayo sa ating pong exhortation to give at tinatawagan ko na po ang ating kapatid, Sister Lim. Thank you, Lord. Na-bless po ba ang lahat? Amen! Napakaganda ng word ng Ninong. Talagang sobrang nakaka-bless. Alam natin lahat na kilala tayo, Lord. Kahit anong gawin yung pagtatago, kahit magtago kayo sa yung na bato, dapat tayo ng Panginoon para tayong ligtas. Alam ng Lord yung tumatakbo sa ating isip, alam ng Lord yung nasa puso natin. Hindi pa nga natin pinaplano, alam na ni Lord na gagawin natin. Kaya nabubuhay lang tayo sa
sa awa at habag ng Panginoon. Talagang yung buhay natin walang kwenta kung hindi tayo nakasunod sa Kanya. Kasi siya lang talaga yung nakakaalam ng lahat. Alam niya kung kailan ka babagsak, alam niya kung kailan ka bubuhatin, alam niya ang lahat. At bilang anak ng Diyos, kahit kailan, hindi nagpabaya ang Panginoon sa atin. Kaya dadama tayo dito sa ating exciting part, ang giving. Magbabasa lang ako ng isang verse dito sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Sabi dito, kayong mga nasa Korinto ay nangunguna sa lahat ng bagay. Malakas ang inyong pananampalataya, magaling kayong magturo, marami kayong alam. Masipag kayo sa paglilingkod sa Diyos. At malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. At yun kasi yung sikreto, yung pagbibigay. Pwedeng malaki yung faith natin sa Lord, sumusunod tayo, lahat ng nakakasalubong, nakakausap natin, nasi-share lang natin ng Word of God, nagiging pagpapalay natin sa salita sa ibang tao. Pero yung pinaka-importante, pinakamahalaga na gusto sa atin ng Panginoon, bukod sa ating pagsunod sa pagsunod sa Kanya sa ating pananampalataya, ay yung matuto tayong sundin siya sa pagbibigay. Yun yung pinaka-importanteng utos sa atin ni Lord eh. Kasi pag nagbibigay tayo, mas maraming naaabot yung ministry, mas maraming napupuntahan, mas maraming mabibless. At ginagamit yun, hindi para sa simbahan, kundi para kumayo, para mas marami tayong maabot. Ngayon, sa dami na nangyayari sa mundo, magugulat ka na may sunog dito, may mga kalamidad, may lindol. Wala naman tayong ibang lalapitan, wala tayong ibang tutunahan, wala tayong kakayahan. Kahit gumawa tayo ng kuweba, pag nilusaw ni Lord, wala rin. Walang kwenta ang lahat ng ating talino, ang ating kakayahan, ang ating kakayamanan. Ngayon pa lang lahat ng meron tayo, talino, kakayahan, kayamanan, gamitin natin sa paglilingkod, gamitin natin sa pagsunod sa Panginoon. Kasi nandun yung great reward na hindi mananakaw sa atin. Pag si Lord ang humawak sa atin at pag si Lord ang kakampi natin, walang kahit sino at walang kahit ano na pwede lumawag sa atin. Siya yung pinakamatibay nating sandigan. Siya yung pinakamatibay nating loob na hindi matitinag kahit magulang ang mundo. Kaya, hawakan po natin ang ating mga kaloob at hundog at ating pong panalangin. Thank you. Lord, maraming salamat sa unahan nito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ngayong buwang ito, lahat kami ay nangangailangan, Panginoon. Pero, Panginoon, alam ko na ngayon pala ay tinugod mo na lahat ng negosyante, magbabayad ng permits, magbabayad ng BIR, ng taxes, everything. Alam ko, Panginoon, na na-provide mo na to. At alam ko, Panginoon, na sa aming pagbibigay, hindi kami magkukulang manabay labis-labis sa iyong kaloob. Tinataas namin, Panginoon, itong aming mga kaloob. Alam ko, Panginoon, na hindi kami makakailangan, hindi kami. Alam ko, Panginoon, na ngayon pala, kumilos ka na habang kami nakaupo, nagpapahinga. Kumilos ka na para katagpuin ang mga kailangan ng lahat. Mga spiritual, physical, emotional, financial, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na naihanda mo na at nasa mga bulsa na ng bawat isa ang kanilang mga Panginoon. We praise you and we glorify your name in the mighty name of Jesus Christ. Magbigay po tayo ng may kagalakan. Thank you. Sitayo po tayong lahat. May our homes be filled with dancing. May our streets be filled with joy. May injustice
Purihin natin ang Diyos na makagagawa na higit pa sa ating hinihiling o inaasahan natin sa pagitan ng kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Now, receive the grace of the Lord Jesus Christ, receive the love of the Father, and receive also the friendship and fellowship of the Holy Spirit. Ngayon at magpakailanman. You are blessed to be a blessing. Bayo kayo. Ulitin ng Diyos. Bahay